Wala nang intro-intro. Ako si Super DM, ang pambansang Makata ng bayan. Ngayon magsasalita na naman ako para tanggalin ang kanilang katangahan. Ito ay para sa mga vlogger at sa kanilang supporters na bubo sa confidential fans. Itong mga vlogger na ito, hindi ko alam kung tanga o nagbingi-bingihan. Pati sinasabi ni Marcolita, hindi nila maintindihan. Ngayon, si Madam Lini naman ang ating pakinggan. Tinatanong si Madam Lini kung ano ang masasabi niya sa confidential fans. Ano ang sagot ni Madam Lini? Ang sabi niya, "Before I answer that, I want to clear things first. We are not friends. I don't like Sara Duterte, but I also don't dislike her. Hindi naman kami magkaaway, pero honestly, ang confidential funds kasi is for general use. Unlike budget na may specific na na paggagamitan. Ang gusto kasi ng Quadcom is detalyado ang reports ng OBP. Piso by piso, dapat sabihin saan ginamit, hindi po ganon yun. Hindi pwede yung gusto nila, kasi confidential nga yun. O napahiya ba ang mga bangag loyalist? Ang liit ng utak nyo, kayo ang tunay na didilis. Nakabili lang kayo ng mic, sasabihin nyo agad na ako ay isang loyalist. Tapos babanatan nyo ang mga DDS. Kung ako sa inyo, buti pa kayo ay umalis para hindi na kayo ma-stress. O sa mga bangag loyalist, bakit kay Duterte kayo nagagalit? Dahil ba ang passport ay ginawang 10 years? At ang lisensya ginagawang 10 years? Free tuition sa mga colleges? Dublado ang sahod ng mga pulis? Pinagbayad ang mga oligarkes? Inayos ang Boracay at Manila base? Inubos ang mga maoti terrorist? Tinanggal ang laglag bala sa airspace? Tapos may build project? Pinasara ang ABS kasi ayaw magbayad ng buwes? Tapos inubos ang mga adik? Sasabihin nyo, bayad kami? Oo, matagal na kaming bayad hanggang sa aming kaapo-apuhan. Nakikita nyo naman ang magandang proyekto na ating napakinabangan. Sa kanya lahat yan, hindi tulad ngayon, walang nagawa kundi puro nakawan. Kaya ang sinasabi ng army? Kung anong mas nakakabuti ng bayan, doon kami. Sumusunod PRRD. Isang go signal mo lang, palagi kaming ready. At eto pa, meron pang nagsabi. Una, hindi nila hawak sa liig ang buong tropa. Pangalawa, mas alam ng enlisted kung ano ang gagawin namin. Pangatlo, nag-aantay kami kung sino ang may lakas ng loob na pangunahan kami. Pang-apat, taong bayan ang busing namin at hindi sa iisang tao. Panglima, marunong kaming tumanaw. Sinungaling umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pagbubulgar nito sa mga blankong pahina ng isinumiting 2025 National Budget Bicameral Report ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sino nga ba ang tunay na hangal?
kopya ng bicameral report ang sinasabi ni Duterte na may fill in the blanks o mga patlang para sa monetary amount na pirmado pa ng BICAM. Ang tinutukoy naman ni Marcos ang General Appropriations Act o GAA na sinasabi niyang wala umanong mga patlang. Kaya lumalabas tuloy na iba ang sinasagot ng Pangulo sa pinag-uusapan. Kahit mismong ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy ay sinabi rin na may mga blanko nga sa bicameral report. Hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Tanong tuloy ng iba, sino kaya ang nagpuna ng mga nasabing patlang sa bicameral final report matapos isumite sa executive branch? Samantala, may mga paghahanda na umanong gagawin para iakyat na sa Korte Suprema ang nasabing usapin. Sir, kunin lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without a blank. He's lying. Anong GAA? Mr. President, hindi GAA. Hindi GAA ang ibig sabihin ni Tatay Digong doon sa BICAM. My God, Mr. President, ratol na? Hindi mo na talaga alam ano ang nangyayari at parang hindi mo na alam ang isasagot mo. And Mr. President, ang Ate Amy mo na mismo ang nagsabi na kaya hindi siya pumirma doon sa BICAM kasi maraming blanco, Mr. President. Ate mo na mismo ang nagsasabi, Mr. President. Ay, Diyos ka! Yung dun sa BICAM naman, ang ibig sabihin nila Tatay Digong na maraming blanco. Wala na, di ba? Pinaglololoko na lang talaga tayo ng Marcos administration. Tapos pag mahuli sila, ang sasabihin ni Mr. President, ni BBM, you are lying. He is lying. Si Tatay Digong pa ang nagsisinungaling? Si Tatay Digong na abogado at alam ang batas? Nananawagan ako sa aking kapatid, ng ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga at nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya ng tao. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Ang 4Ps, ang balita ko, kasi yun naman ang datos na nasa akin dahil committee ko, 50 billion daw ang tinanggal sa 4Ps program. Ibig sabihin, 4.4 million na pamilyang Pilipino na sertipikado. Talagang totoong poorest of the poor. Walang matatanggap. Walang tulong sa pagkain, sa pag-aaral na anak, sa gamot, at sa anumang pangangailangan. Zero sila. Wala, nagkagulatan na lang. Pero eto nga, baka mag-privilege speech na ako kasi maraming kababalaghan. Ano niya pinipirmahan eh. Pwede pa talaga ayusin. Habulin pa sa BICAM. Pakiusapan ng lahat na talagang ibalik yung makabuluhang mga project na kinakailangan ng tao. Pilipinas pasok sa listahan ng may pinakakorap na gobyerno sa mundo. Narito ang news scoop ni Kim Gomez. Pasok pa rin ang Pilipinas sa listahan ng may pinakakorap na gobyerno sa mundo. Tapos umabot sa
ika-115 pwesto ang Pilipinas dahil sa katiwalian na mula sa 180 mga bansa. I saw a press con ng presidente saying na inaayos at pinag-aaralan ng budget at ginastify pa kung bakit nagdagdag ng additional 200 billion pesos sa infrastructure. Pero hindi niya binanggit na sa panahon din niya patuloy na lumalaki itong unprogrammed appropriation. Sabi niya kaya lumaki yung infrastructure budget dahil sa mga priority infrastructure. Mr. President, basahin niyo naman yung pinapadala sa inyo sa opisina niyo. Yung mga priority programs niyo nandun sa unprogrammed appropriation. Isang text away lang yung pinsan niyo to tell him na dapat pinaprioritize yung big infra projects. But for the past 3 years, mula 2023, palaki ng palaki ang programmed appropriation ng gobyerno. Saan ang prioritization doon, no? So, for me, bilang Pangulo ng Bansa, it's very disappointing na nadidinig ko yung Presidente na mali-mali yung datos na sinasabi at mali-mali yung facts na sinasabi about the budget. Marami naman po kayong staff, pwede nyo silang ikonsulta para bago kayo mag-press con, informed yung mga sinasabi nyo para yung polisiya na ini-implement nyo, tama rin.